as described by the defense as a seeming deviation is not deliberate, Your Honor. Quick manifestation, Your Honor. I did not state or even manifest that there was seeming evasion by the prosecution. I merely sought clarity, Your Honor. Dumami na talaga ang mga tunog latang mga senador. Mga bastos na nga, ang tatanga pa, at mga ubog pa. Anak ng kagwang, no? Papangit ng papangit ang institusyon ng Senado dahil sa gobyernong nakangiwi ang pangayawards. Plano ko pa naman sanang maging senador. Tatakbo sana ako pero kawalang kwentang institusyon. Yan, dahil sa mga tulpong tunog lata, nagkalat na naman ang stupid na senador. Kaganina po yan sa impeachment trial. Pero nakakalungkot to kasi yung hostile witness ay naging emotional sa dulo. Dahil meron din palang hinaharap na siyempre mga challenge sa buhay, yung asawa niya nasa ospital pala. Pero hindi po siya nagpapatinag at hindi po siya napiga at uminit po ang mga hinayupak na nasa prosekusyon, lalo na yung sipone na bayot na si Lagutan, sabi ng hostile witness na si Ma'am Gina Acosta. At lalo na itong si Tulfo, kuhang-kuha talaga yung inis ni Tulfo ni Ma'am Gina Acosta. At puksa din ang inabot ni Jenke Loestro dahil kay Speaker may tupad by AX. Pinalagan po ni Attorney Sheila Sison nitong hinayupak na Loestro. Tungkol po yan sa mga witness na bigla-bigla na lang isasalang, mga surprise witness na dapat daw mga limang araw po yan, no? Bago ang hearing trial ay makapagsabi na. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Unahin na po natin yung sipone na siligutan. Napikon siligutan kay Ma'am Gina Acosta at nagpakawala ng kabastusan. At tinawag po niyang scam di umano ang ginawa ng Office of the Vice President. At para bang tinawag niyang scammer si Vice President Inday Sara at si Ma'am Gina Acosta. Anak ka ng kagwang Lagutan. Ikaw, yung mukha mo, talagang scammer na scammer datingan mo eh. O ito, pakinggan po natin yung mga tagpong iyan at komentuhan po natin narito po. Pikon dyan si Lagutan eh. Kasi nga, sinasabi nyo, wala namang kayong kinalaman sa paano ginamit ni Colonel Lachica yung pera, pero sinecertify nyo na tama yung pinagamitan ng pera. So di po ba, yung taong bayan nawalan ng pamamaraan na pagtugmain, i-match yung mga dokumento, paper trail tawag natin dyan on one hand, tsaka yung aktual na paggamit ng pera or money trail. Napakaklaro na po. Nawalan po ang taong bayan ng pamamaraan at pagtugmain yung dalawang bagay na yan. Yes or no? Speculative, Your Wala Honor. po. It's not. Wala nawalan ang, ano yun? Hindi nawalan. Hindi nawalan, Your Honor. Okay. Kasi pwede po nila tanungin ang aming security officer na siya po ang nagpapatupad ng mga... Okay, now, last question. Darating po tayo doon, ma'am. I assure you. I hope we will arrive to that point. Ma'am, Po. hindi ba ito isang scam or tahasang panlililang sa Argumentative, pera ng Your taong Honor. bayan? Argumentative. Your Counsel, it's not only argumentative, but kindly use appropriate language as well inside this court. Your Honor, may we move to strike that last question, Your Honor, for being impertinent, Your Honor. It's very much pertinent.
I tend to agree with counsel for the respondent. The word scam is stricken from the record. It did not come from the witness's mouth. Kindly reform a bit, counsel. I think I know where you're getting at too. And you've That said will it be all anyway. for the prosecution for this witness, Your Honor. Ayan na nga po yung nangyayari kanina, biglang nagdrama tong hayop na si Ponin. Dahil hindi po napiga si Ma'am Gina Acosta at pinalagan po siya at sabi ni Ma'am Gina Acosta, walang nawala sa bayan. Dahil pwede nyo namang tanungin si La Chica, patawag nyo, dapat yun. Eh wala naman talagang alam sa implementasyon itong si Ma'am Gina Acosta. Bakit nyo talagang pinipiga? Kamalas nyo. Dahil magaling si Ma'am Gina Acosta, hindi nagkakamali, consistent yung tanong na si La Chica yung pinagkakatiwalaang security officer. At siya lang ang may alam patungkol sa confidential activities ni Vice President Inday Sara Duterte at ang trabaho ko lamang ay mag-disburse lamang ng pera. Pagdating sa operasyon, wala po akong alam sa intel activities, confidential activities. Narinig mo yan, si Ponin? Kuhang-kuha, nananadya lang itong hinayupak na lagutan eh. Para lang gumawa ng optics, ayan, para pag-usapan. Pero merong conviction yung banat niya na scam daw eh. Anak ka ng kagwang, ang scam ay nasa flood control ni Bangag. Ang scam yung mukha mo na si Punin. Tang inumino. Ang scam ay itong hearing na impeachment labang kay Inday Sara. Hindi ba ho scam? Na yung hinahanap natin ay 75 million na lang. Sabi ng COA na may motion for reconsideration, hindi pa final ang desisyon. Na gumastos na po tayo ngayon ng 425 million pesos. Hindi ba yan scam? Tanginumin kayo yung mga scammer eh. Yung mga nasa prosecution, yung mukha ninyo ni Luestro. Scammer din yan si Luestro. Ang ina, hindi man niya nagbayad sa Carpio law firm. Bayad kayo, may utang yan sa asawa ni Inday Sara. 8 to 9 million ba? Anak ng kagwang. Yan ang scam. Maggalit-galitan kay Inday Sara kasi may utang. Yan ang scam, lagutan. Tangina, lagutan ng pilido mo. Yan ang tawag namin sa iyo, siponin ka. Yung scam yung Marcos admin, dahil kaliwat ka ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, nagkautang-utang na nga ho tayo, anak ng kamuti. Oh. Yung confidential funds ni Bangag, 10 billion per year. Wow! Siponin! Oh, ito pa yung isa pang estupidong lata. Ribat nga natin itong tunog lata na si Tulpik. Anak ng kamuti, pumangit na yung Senado lalo dahil dito kay Tulpo Brothers. Wala. Pinasahuran na lang natin tong mga animal na yan para magkalat lang ng kanilang kagaguhan, katangahan, kayabangan. Eh wala namang alam sa batas. Anak ng kamuti naman. Oh. Ito po, pakinggan natin at iribat natin si Tolpa. Ito yun. Senator Judge Marcos is recognized. Hindi muna. Ito pala si Tolpo. Tolpo. Ma'am, nakapaniuto na ka. Gamay lang, sir. Kamay lang. Unsa man imong sudan? Wala ko'y gana mo kaon. Wala. Okay. Okay. Tanong ko na lang. Pag ganyan-ganyan lang, no, yung mga demonyo datingan, akala mo concern, yung pala bastusin mo, Luka Tulpok. Sa mga Bisaya, sa mga Tagalog na hindi nakakaintindi, ang sabi niya, tagtanghalian ka na ba? Eh, alam naman niya na ang inumin ka, sarap sampalin. Kunyari concern, no? Pero bastusin pala ng animal na to, itong si Ma'am Gina Acosta. Oh. Panoorin natin yung kabastusan niya, i-debunk natin. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Nasa average lang po ako Average. nga pagkatao, Your Honor. Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal.
Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to, Colonel? Pinalagan Hindi siya ata dyan. Tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right? Nag-rely po ako sa sinabmit po sa akin ng security officer, Your Honor. Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganong pangalan, bilat, pagong, pusa, etc. Nasita siya ulit dyan. Okay, Bella, same. Magugulat ka, di ba? Gago. Bastos kang senador ka. Yung sinabi niya, bilat, ang inumin oh. Bastos po yun. Hindi bilat. Bilat sa ilang uiroy, sabi niya ano. Sino yun? Yung kaibigan nating DDS din. Bilat. Di bilat. Alam mo, Tulpok, mahilig ka talaga sa bilat. Tanginang Viva Max, oh. Magkano? Yung 200 million ba? Tip pa lang? 200 million. 200,000? Mahilig ka sa bilat, dong? Bilat. Masyado kang bastos, sinayupa kang tulpo ka. Parang feeling niya nasa wanted sa radyo pa rin niya, yung mga kabit-kabit, maritis-maritis. Tanga mo! Sir, nasa Senado ka, sir. Bigyan mo naman ng hustisya yung institusyon ng Senado, sir. Ba't sinabi mo bilat? Bilat nga. Nak ng kamote. Oh. Magugulat Sa po. Bisaya, yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, Bella, sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh. With the permission of Tanga mo! Sa akin, hindi ko yan tatanggapin na sabihin mo na sa Bisaya kasi bilat yan eh. Kasi yung I nagiging I. Ikaw lang. Nasa impeachment ka. Buong mundo nakapanood. Pagtatawanan kayo, kayo lang din naman pagtatawanan, hinayupa kayo. Pagtatawanan kayo sa buong mundo, no? Na may mga senador na tanga, may mga senador na mamanyakol, may mga senador na stupid, may mga senador na mga ubog. Kami, pag mag-pronounce kami, mga Bisaya, na magkakamali kami, ordinaryong mga Bisaya, okay lang kasi ordinaryo lang naman kami. Pero kayo, nasa Senado kayo, sabi mo Bisaya ka, sarap mo. Lolo mo, sir, ayusin mo naman. Ikaw, masyado kang bastos, samantala mahilig ka sa Viva Max artist eh. Isang kabastusan, ito yung gusto ng taong bayan, iboto nyo, anak ng kaguwang eh. Binabanggit talaga yung masamang salita. Ayan dapat po ito ay kasuhan sa Ethics Committee. At pwedeng kasuhan din to ng conduct of unbecoming of public official. Ayan, may kasong ganun eh. Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir. Kasi isa Tingnan mo, alam mo ikaw rin Escudero, sinita mo rin hinayupak na lata, takot din to kay Tulfo eh. Dapat sinita niya yung nagtawanan, no? Dapat sinita mo yung senador na ayusin mo naman yung pananalita mo. Huwag naman tayo dito masyadong bastusan. Halata ka masyado, Tulfo, hinayupak ka, na nambastos ka. At saka maraming nanonood. May mga bata nanonood. Diyos ko, animal naman. Oh. Ayan na naman tayo. Ngayon, nagaling-galingan kayo. Tapos ito, mga bata nanonood. Diyos ko. Kawawa ang mga Pilipino sa mga senador ng mga bubok. po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan Hmm. maraming pangalan ng mga informant at iisa lang po yung pirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Colonel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to.
yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang po yung pirma. Hindi ko nagtaka. Pinireply ko po yon si Colonel La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yon. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. So Kasi you siya took his po, word for it. kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? You're stupid for blind loyalty. Tangina mo. Ulitin nga natin yung sinabi niya. Implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Ulit. Isa lang signature sa napakaraming pangalan. So Kasi you siya took his po, word for it. kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Okay. Tangina mo. You're stupid in the name of blind loyalty. Sabi niya. Yun ang exact word na sinabi kay Ma'am Gina Acosta ng latang mayabang na ito. Hindi ba ho, kayo rin Tolpo brothers, mga stupid din kayo in the name of blind loyalty. Bakit? Ay gago man, sir. Ang tanga mo. Di ba sinabi ni Ma'am Gina Acosta na si Latsika kasi yung may alam ng confidential activities, siya po ang nag-implement. Ngayon nakita ko, sinabi niya, ito ay confidential. Kaya nga, yung word na confidential funds, nakakunik lagi dyan dahil lahat ng mga impormasyon, lahat ng mga activities ay confidential. Kung informante talaga yan, gusto mo talaga ilabas ang totoong pangalan. Tapos kailangan talaga pipirma pa sila, anak ng kagwang naman, sir. Ikaw, Tulpo, kayong mga Tulpo brothers, ang mga stupid dahil alam nyo naman ang gobyernong bangag, stupid in the name of blind loyalty. Si Bongbong Marcos, mga Marcoses, nililimas ang kaba ng bayan. Trilyon-trilyon na po sa flood control. Kayong magkapatid na Tulfo, hindi po kayo nag-iimbestiga. Yung kapatid mong isang lata rin animal, si Bindalo, tahimik ngayon sa flood control. Ilang trilyon ba ang nawala sa flood control? Mga 1.9 trilyon. Pero ngayon, yung pinag-usapan ninyo dyan sa Senado, mga stupid kayo, tangina 75 million lang. Ano ba ang malaki? 1.9 trilyon o 75 million? Na gumastos na kayo ng 425 million pesos daan sa kahibangan ninyo. Sino ngayon ang stupid? Hindi kayo! Di ba, Tulpo? Stupid kayo. Dahil ang init ng mga ulo ninyo dyan sa 75 million kumpara sa trilyon piso, anak kayo ng kagwang, ginagago ninyo ang taong bayan, mga stupid kayo. In the name of loyalty kay Bongbong Marcos. Mga tutat, mga aso kayo. Yan ang maliwanag dyan, sir. Yung word na stupid in the name of loyalty, hindi yan para kay Ma'am Gina Acosta. Ikaw, para yan sa'yo, mga magkapatid na Tulfo. Dahil po si Ma'am Gina Acosta, ginampanan lamang niya ang pagiging disbursement officer niya. Wala naman talaga siyang alam pagdating sa confidential activities. Ang alam niya, mag-release lamang ng pondo. Mag-research ka kung ano po ang trabaho ng SDO nang malaman mo kung gaano ka ka-stupid, tangingot ka.
Hindi ba ho? O ngayon, ipaliwanag niyo po sa amin kung gaano kayo ka-stupid. 1.9 trillion piso versus 70 million na lang ang hinahanap at meron pang motion for reconsideration, may nakapinding pang ganun na resolution at gumastos na ng 425 million para dyan. Sige nga, sino ang stupid? Mga kababayan ko. Balansehin po natin. Ang hirap sa mga to, mga senador, ang tatanga nyo. Ang bububo nyo. Kaya napakawalang kwentang mga senador tong mga kagaya ng Tolpo Brothers. Wala na, pumangit nga ang Senado eh. Meron pang isa, kumupal. Nakailang trial na, 17 trial na. Ngayon lang nagsalita, nahagisa na script, stupid nga. Tingnan mo kung sinong stupid yan, magkapatid na Tulpo, mga stupid. Kung sa PCSO, sir, di mo naman, sir, inimbestigahan yun, sir. Nag-executive session lang kayo, nakalimutan na, sir, yung PCSO, sir. Stupid ka! Ang inumin mo, ang ingay mo sa milyon, pero ang tahimik mo sa trilyon, stupid ka! Gigil lang sa'yo. O may isa pang lata, biglang nagsalita. Ang inumin, ang dami ng bubo dyan sa Senado. Ito may lata nagsalita. Senator Judge Marcos is recognized. Ito pala, sorry, hindi yan. Ito. Senator Judge Zubiri. Senator Lapid is availing of the privilege of Yan interjecting. talaga, So may I stupid give him din yan. priority, Senator Judge Zubiri. 17 Senator Lapid is recognized. You may 17 proceed, trial, sir. ngayon lang Salamat nagsalita, po, nagisa Senator nag-script, palpak pa. Ipapollow up ko lang po yung tanong ni Senator Lacson kanina. Yung pangalawang deliver nyo sa 125 million, kung linagay nyo sa kaha, sabi nyo binigay nyo yung 80 kay La Chica, kay Kernel, saan napunta yung 45 million? Kanino nyo binigay? Sa aming vault pa po yun, Your Honor. Nung kinuha nyo yung 4 na bag sa bangko, nakita ba ni Vice President Sara yun? Binuksan mo sa harap niya? O Ano? hindi na, diniretso mo na kay Colonel La Chica? Pagkuha ko po ng pera sa bangko, inilagay ko sa bag, Your Honor. Dinala po namin yon sa opisina po namin at doon po nilagay ko po sa aking extension office, Your Honor. Hindi mo linagay sa vault? Yung first withdrawal po, Your Honor, yung 2022, hindi na po nailagay sa vault, Hindi, Your yung Honor. pangalawa. Sabi mo, naibigay mo kay La Chica yung 80. Yung- Yung 45 million, saan mo linagay? Sa Kanino mo aming- binigay? Ginilagay ko po sa aming vault, Your Honor. Then, after po, na-release ko po yung first release ko na ETM, 80 million plus. After mga 1 month po, Your Honor, nag-submit po sa akin si Security Officer La Chica, Your Honor, ng Fund Utilization Report, Your Honor. At saka, may dala na po din siyang Object of Expenditure, Your Honor, na yun ang binabasihan ko po, Your Honor, ko, na i-release ko po yung remaining pera, Your Honor. Yun nga po, at marami rin po nagtatanong, pero hindi ko itatanong kung sino yung piatos, kung anong alias. Sabi nga po ni Senator Risa Ontiveros, may kapangalan siya, may ka-birthday pa siya. Meron din pong sinabi yung prosecutor na may 2 lapid na nando doon. Papasalamat po ako kung totoong lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay La Chica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao? Your Honor, yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor, na itinalaga po ni Vice President, Your Honor. Kaya po nag-rely po ako, Your Honor, sa kanya kasi meron po siyang office order, Your Honor, na siya ang security officer, Your Honor, at siya po ang mag-implement ng mga various confidential operation or activities, Your Honor. Ba't yung pinagkatiwalaan si Colonel La Chica, may nakita ba kayong background niya? Nung siya, active pa siya hanggang ngayon. Ano?
meron ba siyang intelligence fund doon sa office niya, na sarili niya? Kasi karamihan ng mayor, local official, military, police, army, navy, may mga intelligence fund po yan. Siya ba meron bang sariling intelligence fund? Hindi ko alam, Your Honor. Hindi mo inalam? Hindi ko alam, Your Honor. Ayun lang po. Maraming salamat. Tangina mo, ang bobo mong hinayupa ka na pinuno ka. Ngayon ka lang alang nagsalita. Ngayon, sa 17 days, bigla kang kalat naman. Ang inong script na yan. No? Alam mo, Lito Lapid, confidential nga yan confidential funds. Tang inumino. Ang bobo mo. Bakit mo sinisisi si Ma'am Dina Acosta sa apelyido mong nasama doon sa acknowledgement receipt? Hindi naman si Ma'am Gina Acosta ang security officer at namamahala ng confidential activities. Ang bobo mong senador ka, si Ma'am Gina Acosta nagbibigay lang ng pondo, nag-disbursement ng pondo. Wala siyang pakialam kung ano ang activities ni La Chica, basta mag-liquidate si La Chica sa kanya. Merong mga activities na ipinipresent, may mga resibo, acknowledgement. Tatanggapin na lang yan ni Ma'am Gina Acosta. Kung sa tingin niya, okay ho ito, edi wala nang magawa. Ililista mo kasi confidential nga Kaya nga nasita niya minsan si La Chica. Ang sabi, bakit ganito? Anong sagot ni La Chica? Confidential matter po yan. Wala na tayong magagawa dyan dahil yan ay confidential activities. Hindi sana hindi na kayo nagkaroon ng confidential funds, hindi na binigyan si Vice President Inday Sara. Kung hindi po kayo tatanggap ng mga confidential na mga acknowledgement at mga alias na mga apelyido, ang tangingot mo naman, hindi ka lang naman lapid, ikaw lang lapid sa buong mundo, lo mo. Nagkataon lang, nalagay dyan kasi nga, sila Chika, confidential yung mga ginagawa. Simple lang yan. Bakit ba pinahirapan ninyong mga tanga kayo? Yung mga sarili ninyo, ang mga bubo ninyo, kahit bata, grade 1, section 1, alam yung confidential, lus-lus nyo. Kamalas ninyo, wala naman kayong napiga. May napiga ba kayo? Wala. Ito, pakinggan po natin muna itong naging emotional po dyan. Kawawa naman si Ma'am Gina Acosta. Tinatanong patungkol sa confidential activities, wala ngang alam, pati sa aliases, wala ngang alam yan Kasi nag-disburse lang yan ng pondo. Tanungin nyo sila, Chika, dapat tinigil nyo na yung pagtatanong dyan. Basta nag-disburse siya, yun. At na-liquidate niya. Ito, pakinggan natin, may naiyak dito si Ma'am Acosta. Senator Judge Marcos is recognized. Magandang hapon po. Maraming salamat, Presiding Judge. At maikli lang yung mga tanong ko. Huwag kayong mag-alala. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over kay Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am. At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am. Ay, ganun pala Pero ang alam ko, kanina sinabi mo, yung liquidation and supporting documents, ito ang responsibilidad ninyo na iprepara yung mga dokumento para sa COA at sa mga opisyal. Tama po ba? Yung mga documents, di ba yun ang trabaho mo bilang SDO? Kasali po yun, ma'am. Nung naghahanda ka nitong mga papeles na to, katabi mo ba si VP? Para tignan yung mga daan-daan, libu-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds. Nandun ba siya? Wala po siya, ma'am. Nagbibase lang po ako, ma'am, kung paano yun gagawin po doon sa GC, ma'am. Tinitignan ba niya yung bawat isa ng mga acknowledgement receipt, yung iba't iba pang papel for personal authentication? Tinitignan ba niya yan? Basta, ma'am, yung mga acknowledgement receipt, ma'am, galing po yun kay security officer, ma'am, at binigay po niya sa akin, ma'am. At siya bang nagbigay sa iyo? Inabot ba niya yung mga resibong yan?
na tinatanong ngayon ng prosecution? Inabot po sa akin, ma'am, na naka-envelope po ng brown envelope ni security officer, ma'am, na si Colonel La Chica, ma'am. Si Colonel La Chica at hindi si VP Sara ang nagbigay sa inyo ng mga papeles. Siya ba ang kumuha ng mga signature nung mga nakapirma sa resibo? Si Colonel La Chica po ang security officer, ma'am, at siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga various confidential activities po, ma'am, on the ground. May nakita ba kayo na may kaduda-duda, alanganin, kakaiba sa mga dokumento? Sabi ninyo, wala naman suspicious, irregular, or questionable, di ba? Kanina. Tama po ba yun? Doon sa mga dokumento, wala ka naman nakita na findings na may suspicious, irregular, or questionable, di ba? May ano po lang yun, ma'am, yung mga walang name, walang perma, walang date. At biniverify ko po yun kay security officer po, ma'am, na si Colonel La Chica. So binuno ninyo to at tinama. Yung ba? At masasabi ba ninyo na alam ni VP Sara na may depekto? Alam ba niya na may kakulangan, may pagkamali sa mga supporting documents o hindi? Wala akong alam, ma'am. Last question na lang po, kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko, undergoing treatment sa Davao. Hindi po maganda, ma'am. I'm sorry. I'm sorry also, pinagdadasal Pakaila ko, namin ma'am. siya. I'm sorry. Thank you Sorry po. That will be all, presiding judge. Thank you, Senator Judge Marcos. Dapat yung Anong pinag- disbursing um, officer na nakaupo dyan sa impeachment ay yung disbursing officer ni disbursing officer ni Bangag. 10 billion mandong, anak ng kagwang stupid Tulfo Brothers. Ito, pakinggan po natin kung paano pinuksa ni Attorney Sheila Season, si Luestro, hindi nakapalag. Pinalaga ni Attorney Sheila Season ang mga estilo ng prosecution patungkol sa mga witness na isasalang. Kasi meron silang mga pagbabago, ang usapan kung may pagbabago dapat 5 days para makapaghanda. Pakinggan po natin si Attorney Sheila Season narito. 1 and 2. So ordered. Your Honor. Counsel for Respondent Sheila? Yes, ma'am. Yes, good afternoon, Your Honor. We will defer to the ruling and issuance of this court of the subpoena for the 3 named AFP officials, but we just like to put on record that this would be inconsistent with the pretrial order and the order issued at the start of the trial by this court that with respect to intended witnesses, each party must be given at least 5 days before the intended dates for their presentation. Since the disclosure was only made today, then we're practically given just 2 days. In fact, 1 day. Your Honor- Before Wednesday, and this isn't procedural, Your Honor. This goes into the substantive, the ability of the respondent to prepare substantively for any cross-examination or presentation of the prosecution's witness. But this court, having issued the subpoena, corresponding subpoena, upon the request of the prosecution, will just put on record whether this would govern the proceedings from here on, where short notice and that are inconsistent May I with the comment, Your Honor? pretrial order will be allowed by this court moving on for both parties and not only for one party, Your Honor. No, counsel, if I may. We will be listening to Ortoño tomorrow, who might actually reach until Wednesday. At worst, we will be hearing the direct examination of Colonel Boransing, and the court will give due recognition and time to the counsel for respondent to prepare for the cross. So most likely, without presuming, most likely the cross-examination of the counsel for respondent for this new unannounced witness will be on Tuesday next week, giving him more than actually 5 days even. Thank To you, Your prepare just for Honor. put cross. on record, Thank Your you Honor. I'm sorry. Your Honor, please. Thank you for that clarity, Your Honor. Your Honor, may I Yes, just put on record that our
disclosure or submission of the new witnesses, which, as described by the defense as a seeming deviation, is not deliberate, Your Honor. If not for the inability of the next witness, former SDO of DepEd, who is Edward Fajarda, we will not be seeking for the issuance of subpoena of these new witnesses. Your Honor, this is prompted by the inability of the next hostile witness in the person of Edward Fajarda to make himself available tomorrow and on Wednesday. Reason why we requested for the issuance of subpoena of 3 AFP officials, Your Honor. Duly noted. Just Duly so- noted. Your Honor- The court accepts the explanation of counsel, given again the unavailability, depending on the findings of the Senate, Doctor, as to his actual condition. Yes, Sheila. Just very quick manifestation, Your Honor. I did not state or even manifest that there was seeming evasion by the prosecution. I merely sought clarity, Your Honor. That was how it was taken by the presiding officer. Any other points? Yes, Your Honor. Yes, We are counsel in- for respondent. We are in receipt of a request for stipulation, material facts concerning witness Edward T. Fajarda, dated August 24, 2026. I've read the entirety of this three-page motion, including the signature page, and we are not willing to stipulate on the matters contained in this request for stipulation, apart from items number 1 and 2, that Fajardo serve as executive assistant and as the SDO for CF of the Department of Education during the term of respondent Vice President Sara Duterte, Secretary of Education. And number 2, in such capacity, Fajardo was tasked to disburse and liquidate the 112.5 million DepEd confidential funds subject of this case should the presentation of Mr. Fajardo goes on another schedule. But as to the rest, Your Honor, just so we don't waste any more time waiting for the response to this request for stipulation, we're putting on record, we're not stipulating as to the rest of the items in this request for stipulation, because we are aware that whatever stipulation that the defense would enter from items 3 to 11, it may be taken as something that one conclusion can be drawn from another, Your Honor. So we refuse to stipulate. Duly noted as to items 1 and 2 out of the 11 items, I believe, that the prosecution requests for stipulation. Items 1 and 2 are duly stipulated. No need to present evidence on those 2 points. When you present witness Edward Fajardo, Your Honor. Ayan po, Whenever poksa that may ang be. inabot So ni noted. Thank you. Any other Luestro. points? Pakinggan din naman natin yung assessment ng depensa, kasi ako para sa akin mukhang nakulangan ako dito sa depensa sa abogado natin kanina. Diyan sa tungkol kay Gina Acosta, dapat yung palaban sana, no? Kagaya kay Binluan at saka yung nauna din. Talagang objection, Your Honor. Kasi punsi-punsi dun lagutan Hanggang natin si Michael po. Underscore the House asked her to speak in Filipino and in English when she asked to speak in Bisaya. Oh, yeah. Thank you for that question, Ms. Katrina. Kasi obviously we had to just state for the record, kasi the other day, I think may mga lumalabas din na baka nagbibisaya para parang sort of evasive yung witness, or just to evade, or as a matter of strategy nagbibisaya. So we just had to also state for the record, and just for the information of the public and the senator judges, na nung House Committee hearings, yung good government and public accountability, simula pa naman talagang gusto na magbisaya ng witness na si Ms. Acosta. Doon lang talagang hinimok siya na mag-Tagalog at mag-English. Tulad na rin ang nangyari ngayon. Just to really inform the public that perhaps hindi naman yan strategy or evasiveness. It's really her nature na mas komportable siya sa Bisaya, since Bisaya talaga siya. Kasi doon sa kanyang pagtestimonya bilang adverse witness sa prosecution, naging firm siya doon sa kanyang trabaho at pinandigan niya yung kanyang ginawa na halos mga senator ay sumutong na sa kanya dahil wala na silang.
Pero nung tanongin na siya sa personal na buhay, emotional. Opo, because I heard also, not from her, but I heard that her husband, I think, is ill, no? So I don't know kung ano mismo yung sakit. So and even if I did, I shouldn't disclose it here. But yun lang, kaya siguro naging emotional talaga. Yung, Tinabang ba ang defense dun sa testimony niya sa wala naman sa atin, katulad ng nasabi ko, yung naging testimony niya is something we anticipated dahil kumbaga nasabi na niya yung mga bagay na yan noon, kumbaga naulit lang ngayon, no? And this time around, at least we had the chance to cross-examine and also emphasize din yung mga bagay-bagay na gusto namin emphasize kung ano talaga yung nakapaloob sa joint circular at anong hindi. Attorney, si SDO Fajarda po hindi makakarating because nagka-stroke siya. So, do you think may advantage do sa defense and may effect sa prosecution if hindi haharap si Fajarda? Oo, well, hindi ko alam yung condition. I found out, to be very, very honest with everyone, I found out about his condition last week. No? I wanted to actually visit him din dahil nakatrabaho ko yan noon. I wanted to visit him in the hospital, but because nga, for ethical reasons, we have to be careful na kasi under subpoena na si Mr. Fajarda. So, I just decided not to even visit him. No, nangangamusta na lang ako through yung mga common friends namin or mga colleagues namin noon. Nangangamusta na lang ako. Ngayon, I really wish him well. I hope he's okay. But kung I think magte-testify rin naman sa September 7 yata yung na-reserve no, na date. So, lalabas rin naman yan. So, I don't think naman na it will affect. Well, maybe the effect is medyo na-delay lang ng konti. Si Fajarda yata, siya yung disbursing officer sa DepEd. Tuloy lang natin nung Secretary si Vice President Inday Sara. Attorney, any comment or sagot ng depensa dun sa sinasabi ng prosecution na mga smoking gun answers na binitiwan ni Acosta tuloy? Well, that's their position. As you know, we're advocating for different points of view. So, while we may disagree, diba, yung appreciation naman yan, parati kong sinasabi, is really up to the impeachment court, the senator judges, kung ano yung naging appreciation nila. So, of course, the prosecution will say their piece and have their side. The defense will also have their side. But at the end of the day, it will really depend kung paano na-appreciate ng ating mga senator judges yung mga naging pahayag ni Ms. Acosta sa kanyang testimonya. Brought up na Acosta met with one of your lawyers. Maybe know the nature of that meeting. Can you expound on that meeting? I wasn't aware. I wasn't present in that meeting. According to Ms. Acosta, it was a few weeks ago, 2 weeks ago, I think that's what she said. And basically what she mentioned was that she was just asking what to expect, no, during the proceedings. So, but I personally have no personal knowledge about what transpired and what was the exchange because I was not present in that meeting. Hindi sanction ng defense team yung meeting na yun? Well, ako di ko alam kung ano, no, but that's ang sa amin naman sa lawyers, it's more of we're very careful kasi with the witnesses kasi while Ms. Acosta is also listed as our pwede namin maging witness, 'di ba? Like last year pa lang kasama na siya sa iniisip namin ng mga witnesses dahil siya naman talaga yung SDO. We're very careful nowadays, especially pag under subpoena na. Hindi na namin talaga kinakausap. Kung lumapit man ang itong mga witnesses, ang masasabi lang kasi namin is more on broad strokes, like maybe what to expect, ano ba yung procedure, sinong unang magtatanong, no? But as to the details kung paano sagutin yung tanong for ethical reasons, we're very careful about that. Actually, yung hearing kanina may mga lumabas na bagong pangalan. At mayroon pa mga binabanggit si Atty. Diguta na modus, scam, kasuklam-suklam. Sa publiko hong nakikinig, pwedeng isipin na talagang yung confidential fund ay nagkaroon ng corruption. Oo. Paano nyo ho ipaliliwanag ito? Doon sa iisipin na ito na yun. Ito na yung gusto nila marinig from the prosecution. Well, unang-una sa lahat, no, we objected to the use of those words kanina at nagpapasalamat naman tayo sa presiding officer na na stricken off the record lalo na yung word na
scam. At yung modus, sinabi naman ng ating presiding officer na maaari namang sabihing standard operating procedure dahil pag sinabi mong modus, may insinuation kasi yun no, na baka mamislead ang publiko. But nonetheless, we, of course, different styles for different lawyers. We appreciate that. Ang trabaho naman ng defense is mag-object sa ngayon pag may mga ganong mga salitang nabibitawan. Pero paano namin didepensahan yan? You'll have to wait for when we present our evidence in chief para makita ng taong bayan kung ano pa talaga yung nangyari sa pondong. Pero sa publiko na nakikinig ng impeachment, nanonood, ano sabihin regarding that? Sa ngayon, yun lang po talaga masasabi ko. As you know, sir, we strictly abide by the sub judice rule. So I don't want to litigate my case in public. Siguro sa publiko, sa ngayon kasi nakikita nyo pa lang is the side of the prosecution. So hintayin lang po siguro, maging patient lang tayo para naman hintayin natin yung turn naman ng defense, no? Na kami naman ang maglabas ng aming evidence in chief o mga ebidensya. Si Colonel La Chica ho ba ay gagamitin din ng defense para makasubaliin yung mga tinanggit kanina? Hindi pa namin po ito ibubunyag kung ano yung gagawin natin. I really beg for your indulgence and your understanding, but we really don't want to telegraph our witnesses. Attorney, ipagin po ba na parang hesitant ang prosecution na ipatawag si Colonel La Chica? Considering maraming senators na nagtatanong bakit hindi pinapatawag si Colonel La Chica? Well, I don't want to say hesitant and cast aspersions against the prosecution. Prerogatiba kasi nila talaga. I'm sure may game plan sila just as much as we have our own game plan. So, kung ano man yung reason sila behind that, nasa kanila yun. It's really within their prerogative. Kasi, syempre, pag ikaw nagre-represent ng ebidensya mo, talagang titingnan mo kung ano yung arc ng parang narration ng storya yan, di ba? Bibigyan mo ng arc yan, titingnan mo anong makakatulong sa'yo, anong hindi makakatulong sa'yo. So, I don't want to say hesitant at this point. I think they were very categorical in saying lang na they're not ready to disclose yet if and when lalabas, isasama nila sa listahan nila si Colonel La Chica. So, hintayin na lang po siguro natin instead of saying they're hesitant or not. I don't want to really conclude anything at this point. How would you describe Acosta's hostile witness? Well, sa akin naman, it's nothing new to what we already heard during the House hearings, diba? Because I was personally there also during the House hearings. So it's quite similar. Kung ano yung sinabi niya today, it's quite similar. So on the part of the defense, it was anticipated kung ano yung mga sasabihin. No? So wala naman ako nakitang lumihis or pagbabago dun sa nasabi niya almost 2 years ago, back in 2024. Pero sir, naging satisfied kayo sa takbo ng cross-examination? Sa amin, because we just wanted, as you can see, very short lang yung cross-examination natin. We just wanted to reiterate certain points, specifically kung ano yung nakasulat sa joint circular. So yun lang naman yung goal talaga natin. And yun nga, wala naman tayong nakitang deviation doon sa naging testimonya ni Ms. Acosta before the Committee on Good Government and Public Accountability. So yung naging cross natin very short lang din po. Ayan, mukhang walang epekto pala sa depensa itong pautot ng kampo ni Alwestro Ligutan tungkol kay Gina Acosta. Okay, di goods. Ngayon, sino ngayon ang stupid? Si Acosta, na ginampanan lamang niya ang kanyang trabaho. O si Tolpok, na ang ingay sa milyon pero ang tahimik sa bilyon, trilyon, pati yung sa PCSO. Los mo Tolpok. Duterte pa rin kami. Mabuhay tayong mga Pilipino. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat blog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero pala
ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.